Pinagtulungan akong lasunin at agawan ng mana ng sarili kong kapatid na si Brenda, habang nagpapakasasa siya sa aking yaman, kasama ang tuso niyang abogado, dumanas ng lupit at pananakot ang aking pamangkin. Wala kang laban, mamatay kang dukha. Ang ngit-ngit niya habang pinalalayas ako. Ngunit nagkamali siya. Ang isang video ng kanyang krimen ang magpapabagsak sa kanyang reyno. Ngayong gising na ang katotohanan, kakayanin kaya ni Brenda na harapin ang lupit ng batas na siya mismo ang humukay? Ang amoy ng bagong pitas na mga bulaklak mula sa hardin at ang malamig na simoy ng hangin mula sa lawa ng Taal ang laging bumabati kay Lyra Santos tuwing hapon. Ito ang kanyang santuwaryo, ang bahay sa Tagaytay na ipinamana sa kanya ng kanilang mga magulang. Isang lugar na puno ng kapayapaan, ng mga alaala at ng katahimikan, lalong-lalo na ang katahimikan. 5 taon ng bahagi ng kanyang buhay ang katahimikang yon. Isang katahimikang hindi pinili, kundi idinulot ng isang trahedyang pilit na nilang kinakalimutan. Nelly anak, malambing niyang tawag sa pamangkin na nakaupo sa sahig, sa tabi ng malaking bintanang salamin. Gusto mo ba ng merienda? Hindi lumingon ang 8 taong gulang na si Nelia. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang ginuguhit, isang bahaghari na may isang malaking-malaking araw. Ang mga daliri nito ay mahigpit, na nakahawak sa kulay dilaw na krayola, ang tanging mundo kung saan malaya nitong naipapahayag ang sarili. Ngumiti si Lyra. Sanay na siya. 5 taon na mula nang huling marinig ng mundo ang tinig ni Nelly. Mula ng araw na yon, tanging mga guhit na lamang ang naging salita ng bata. Para kay Lyra, bawat guhit ay isang tula, isang awit, isang kwento, at tungkulin niyang intindihin ang mga ito. Tumayo si Lyra at nagtungo sa kusina. Kakaalis lang ng kanyang ate Brenda. Nagdala na naman ito ng kung ano-anong pasalubong. At gaya ng dati, may dala itong paborito ni Lyra, isang espesyal na huckleberry tea na galing pa raw sa isang sikat na plantasyon. Alam na alam talaga ni ate kung paano ako pasayahin. Bulong ni Lyra sa sarili habang inihahanda ang takore. Maingat niyang binuksan ang eleganteng lata ng tsaa. Isang matamis at mabangong amoy ang humalimuyak sa hangin. Kumuha siya ng isang kutsarita ng pinatuyong dahon at inilagay ito sa kanyang paboritong tasa. Isang porselanang tasa na may pinta ng mga rosas. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng mainit na tubig. Pinanood niya ang unti-unting pagkulay ng tubig mula sa pagiging malinaw hanggang sa maging kulay ube. Kulay ube na animoy alahas. Para sa kanya, ito ang perpektong pagtatapos ng isang mahabang araw. Isang tasa ng tsaa, ang malamig na hangin ng Tagaytay, at ang tahimik na presensya ng kanyang pinakamamahal na pamangkin. Dala ang tasa, bumalik siya sa sala at umupo sa isang silyang malapit kay Nelly. Hinipan niya ang ibabaw ng tsaa para bahagyang lumamig. Ang init nito ay dumampi sa kanyang mga palad, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Itinaas na niya ang tasa, malapit na sa kanyang mga labi. Ang matamis na amoy nito ay tila nang aakit. Isang higop na lang. Ngunit bago pa man dumampi ang porselana sa kanyang bibig, isang maliit at malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang pulsuhan. Napatigil si Lyra. Ang kamay ay nanggiginig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Nakita niya si Nelly, nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki, hindi sa karaniwang pagkamangha, kundi sa matinding takot. Ang papel at krayola nito ay naiwan sa sahig, at pagkatapos, isang bagay na halos ikahimatay ni Lyra sa pagkabigla ang nangyari. Ang mga labi ni Nelly, na 5 taon nang nakatikom, ay bahagyang bumuka. Isang tunog, mahina at garalgal, na parang unang beses ginamit, ang lumabas mula rito. Huwag mo. Nanlaki ang mga mata ni Lyra.
Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nagsalita si Nelly. Nagsalita ang pamangkin niya. Nelly, anak, nanginginig ang boses ni Lyra, halos pabulong. Ang tasa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Muling humigpit ang hawak ng bata sa kanyang kamay. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sa tasang hawak niya. At sa mas malinaw, mas desperadong tinig, sinabi nito ang mga salitang babago sa lahat. Huwag mong inumin, tita. May lason. Isang salita. Lason. Kasabay ng salitang yon, ang lahat ng lakas sa katawan ni Lyra ay biglang nawala. Ang kanyang mga daliri ay bumitaw. Blag. Ang porselanang tasa ay bumagsak sa sahig na gawa sa matigas na kahoy na basag sa libu-libong piraso. Ang kulay ube na likido ay kumalat na parang dugo. Dumadaloy sa mga siwang ng sahig. Ang matamis na amoy ng huckleberry ay napalitan ng amoy ng takot. Ngunit hindi napansin ni Lyra ang gulo sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro sa bata sa kanyang harapan. Nelly, nagsalita ka. Iyon lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng hindi maipaliwanag na saya, ng pagkamangha, ng himala. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng pamangkin. Nagsalita ka, anak ko. Salamat sa Diyos. Humahagulgol niyang sabi habang hinahalikan ang buhok ng bata. 5 taon. 5 taon ng panalangin at paghihintay. At ngayon, natapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, ang salitang sinabi ni Nelly ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kampanang nagbababala. May lason. Humiwalay siya sa pagkakayakap at hinawakan ang mga balikat ni Nelly. Anak, ano? Ano ang sinabi mo? Lason? Ngunit ang bibig ni Nelly ay muling nakatikom. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng blangkong tingin. Muli, bumalik ito sa kanyang tahimik na mundo na para bang ang mga salitang binitawan nito kanina ay isang panaginip lamang. Biglang tumunog ang telepono ni Lyra. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Ate Brenda calling. Nataranta si Lyra. Tumingin siya sa basag na tasa sa sasahig, sa kumakalat na tsaa, at sa tahimik na si Nelly. Anong sasabihin niya? Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Ate. Lyra, kumusta? Natikman mo na ba yung tsaa? Masarap, hindi ba? Masiglang tanong mula sa kabilang linya. Napalunok si Lyra. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Oo ate. Ang bango. Ang sarap. Isang kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan. Sabi ko sa'yo naku, mag-relax ka lang dyan. Alam kong pagod ka sa pag-aalaga kay Nelly. You deserve a break. Sige na, ibababa ko na. Enjoy your tea. Sige ate. Salamat. Pagkababa ng tawag, napasandal si Lyra sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila ayaw na siyang suportahan. Ang kapatid niya, ang ate Brenda niya. Imposible. Isang bata lang si Nelly. Baka guni-guni lang, baka epekto ng kanyang trauma. Ngunit, nagsalita siya. Lumuhod si Lyra at sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Kailangan niyang linisin ito. Kailangan niyang mag-isip. Habang maingat niyang dinadampot ang isang malaking piraso ng tasa, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng basang mantsa sa sahig. Isang maliit na kumpol ng pulbos, isang maputing pulbos na hindi natunaw sa mainit na tubig. Kinuha niya ang isang tissue at maingat na sinahid ang pulbos. Tinitigan niya ito sa kanyang palad. Hindi ito asukal, iba ito. Mayroon itong itsura na hindi pamilyar, isang itsura na nagpadala ng kaba sa buong sistema niya. Ang huling salita ni Nelly ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang bulong, kundi bilang isang sigaw. May lason. At sa sandaling iyon, alam ni Lyra
na ang mapayapang hapon niya sa Tagaytay ay tapos na. Ito na ang simula ng isang bangungot. Walang tulog na gumagala ang isip ni Lira sa dilim ng kanyang silid. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentidong gulong-gulo. Nakabukas ang pinto ng kanyang kwarto at mula sa kanyang pagkakahiga, tanaw niya ang maliit na figura ni Nelly na mahimbing na natutulog sa katabing silid. Isang himala. Iyon ang unang pumasok sa isip niya kanina. Matapos ang 5 taon ng nakabibinging katahimikan, muling nagsalita ang kanyang pamangkin. Ang dapat sana'y pinakamasayang gabi ng kanyang buhay ay naging simula ng isang walang katapusang pag-aalala. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kaninang hapon. Ang nanginginig na kamay ni Nelly, ang takot sa mga mata nito, at ang dalawang salitang iyon na mas matalas pa sa anumang patalim. May lason. Napapikit si Lira ng mariin. Paano? Paano sasabihin ng isang bata ang ganoong bagay? Baka isang masamang panaginip lang yon na nadala niya sa kanyang paggising? O baka isang alaala mula sa mga napapanood niyang palabas? Ang isip ng isang batang dumanas ng trauma ay isang malaking misteryo. Posibleng ang lahat ng ito ay produkto lamang ng isang isip na nasugatan. Ngunit ang puting pulbos, iyon ang hindi niya maialis sa kanyang isipan. Ang pulbos na maingat niyang binalot sa tissue at itinago sa ilalim ng kanyang mga alahas. Hindi iyon guni-guni. Totoo iyon. Imposible, bulong niya sa kawalan. Si Ate Brenda, ang kapatid ko? Si Brenda ang kanyang takbuhan, ang kanyang karamay, mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Si Brenda ang laging nagpapaalala sa kanya na maging matatag. Oo, may mga pagkakataong nagkakatampuhan sila, mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mana. Ngunit, pagpatay? Ang paglason sa sarili niyang kapatid? Hindi. Hindi niya kayang isipin, hindi niya kayang tanggapin. At habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, biglang may mga aninong nagmula sa nakaraan na nagsimulang magpakita sa kanyang isipan. Mga eksenang dati isinantabi niya lang bilang mga aksidente. 1 taon na ang nakalipas. Nagmamadali siyang bumababa ng hagdanan dahil may bisita sila. Bigla na lang siyang nadulas sa isang baitang. Ang kanyang pagbagsak ay mabilis at masakit. Bali ang kanyang kanang braso. Ang sabi ni Ate Brenda, natapunan niya raw ng mantika ang hagdan nang hindi sinasadya habang nagluluto. Si Brenda pa mismo ang nag-alala, ang siyang nag-iyak, at ang siyang mabilis na naglinis ng katangahan niya. Habang naghihintay sila ng ambulansya. Noong mga panahong yon, ang nakita ni Lira ay isang kapatid na nag-aalala. Ngayon, ang nakikita niya ay isang perpektong pagkakataon. 6 na buwan bago yon, naghanda si Brenda ng kanyang paboritong kare-kare. Alam ng lahat na mayroon siyang matinding allergy sa hipon. Isang kagat lang ay sapat na para mamaga ang kanyang lalamunan. Tiniyak daw ni Brenda na walang hipon. Ngunit pagkatapos niyang kumain, bigla siyang hindi makahinga. Buti na lang. At may dala siyang gamot. Umiiyak na humingi ng tawad si Brenda. Pasensya na, Lira. Nakalimutan kong yung bagoong pala na ginamit ko ay may giniling na hipon. Ang tanga-tanga ko. Ang nakita ni Lira noon ay isang pagkakamali. Ngayon, ang nakikita niya ay isang sandata. Napabalikwas ng bangon si Lira, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Pawis na pawis ang kanyang noo. Ang lahat ba ng yon ay plano? Nagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isip at ang nabubuong larawan ay isang bagay na nakapangingilabot. Kinaumagahan, pilit nang ngumingiti si Lira na para bang walang nangyari. Ngunit ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat tunog sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bandang 10:00, bumukas ang pinto. Si Brenda, may dalang isang bayong ng mga sariwang prutas at isang malapad na ngiti. Lira, good morning. Bati nito.
Sabay halik sa kanyang pisngi. Ang halik na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila laso na dumampi sa kanyang balat. Ate, napadalaw ka. Pilit ang nangiti ni Lyra. Siyempre naman, naisip ko, baka kailangan niyo ni Nelly ng mga prutas. Tumingin ito sa paligid. Nasaan ang anghel ko? Nasa hardin, naglalaro. Sagot ni Lyra. Pinagmamasdan ng bawat kilos ng kapatid. Ang mga mata ni Brenda ay tila naglakbay sa buong katawan ni Lyra. Isang mabilis na pagsuri mula ulo hanggang paa na para bang tinitiyak na wala siyang anumang sakit. Mukhang okay ka naman ngayon, ah? Hindi ka na mukhang pagod. Siguro dahil sa tsa ako Napatigil sa paghinga si Lyra. Oo, ate. Masarap nga, nakatulong. Good, sabi ni Brenda at inilapag ang bayong sa mesa. Ay teka, maiwan ko muna itong bag ko ha. May naiwan lang ako sa kotse, babalikan ko lang saglit. Iniwan ni Brenda ang kanyang mamahaling leather bag sa ibabaw ng sofa at mabilis na lumabas ng pinto. Naiwan si Lyra na nakatitig sa bag. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na ang pagkakataon niya. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na huwag, na mali ang kanyang gagawin. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging puno ng pagdududa at takot, ang siyang nag-utos sa kanyang mga paa na humakbang. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Pabango, kolorete, wallet, mga karaniwang gamit ng isang babae. Ngunit patuloy siyang naghalongkat. Sa isang maliit na bulsa sa gilid, may nakapa siyang isang lukot na papel. Ang resibo. Mabilis niya itong binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga nakasulat. Starosa Agricultural Supply Wanks Pesticide, Category 1, Highly Toxic. Pay 150 Pesticide, pamatay peste. Highly toxic. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Narito na. Ang patunay. Hindi ito guni-guni. Hindi ito kwento ng isang bata. Ito ay totoo. Nakatitig siya sa resibo, hindi makapaniwala sa kanyang hawak. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib na halos marinig na niya ito. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Hindi niya narinig ang mga yabag na papalapit. Anong hinahanap mo, Lyra? Ang boses ni Brenda, malamig at walang emosyon, ay tumusok sa katahimikan na parang isang patalim. Nag-angat ng tingin si Lyra. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Nahuli siya. Nakita siya ng kapatid niya na may hawak na resibo sa nanginginig niyang kamay. Ang ngiti sa mukha ni Brenda ay wala na. Napalitan ito ng isang tingin na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang tingin na malamig, matigas, at puno ng panganib. Ang sala, na kanina lang ay puno ng ordinaryong umaga, ay biglang napuno ng isang mabigat at nakakasukang tensyon. Binitawan ni Lyra ang resibo na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig, isang puting kapirasong papel na tila sumisigaw ng katotohanan sa gitna nilang dalawa. Aate? Nauutal na sabi ni Lyra, umatras ng isang hakbang. Hindi ko sinasadya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Brenda. Dahan-dahan itong lumapit, pinulot ang resibo, at tiningnan ito na para bang isa lang itong ordinaryong listahan ng bibilhin. Ito ba? Tanong ni Brenda. Iwinawagayway ang papel. Nagtataka ka kung para saan to. Hindi makasagot si Lyra. Ang dila niya ay tila namanhid. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi ang kapatid na kanyang kinalakihan. Ang mga mata nito ay matalas. Ang mga ngiti nito ay nawala. At ang buong tindig nito ay nagbabadya ng panganib. Para sa mga damo sa hardin ko, Lyra, ang daming peste ngayon. Alam mo ba yon? Paliwanag ni Brenda. Ang bawat salita ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pang-uuyam. Bakit? Ano bang iniisip mo? Na para sa'yo yan?
Muli itong tumawa, isang tawang nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Lyra. My God, Lyra, you're being paranoid. Masyado ka nang nag-iisip. Siguro dala lang yan ng pagod mo sa pag-aalaga kay Nelly. Ang husay ng kanyang pagkakasabi. Ang galing ng kanyang pag-arte. Sa isang iglap, ibinaliktad ni Brenda ang sitwasyon. Si Lyra ang naging katawa-tawa. Si Lyra ang nag-iisip ng masama. Si Lyra ang may problema. Oo nga, baka nga. Pilit na sagot ni Lyra, yumuko para itago ang gulat at takot sa kanyang mukha. Hay nako, sabi ni Brenda. Ang boses ay bumalik sa pagiging maalalahanin, ngunit alam ni Lyra na ito'y isang maskara na lamang. Magpahinga ka kasi. O sige na, aalis na rin ako. Huwag mo nang isipin yun, okay? At sa isang iglap, umalis si Brenda. Dala ang kanyang bag at ang resibo na para bang walang nangyari. Naiwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng sala, nanginginig at gulong-gulo. Hindi siya paranoid. Alam niya ang nakita niya. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang paliwanag ng kanyang kapatid ay isang napakalaking kasinungalingan. Pero paano niya ito papatunayan? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang salita ng isang babaeng pagod, laban sa salita ng isang mapagmalasakit na kapatid. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lyra ang unti-unting pagbabago ng mundo sa kanyang paligid. Sinubukan niyang kausapin ang kanilang Tita Elena, ang kapatid ng kanilang ina. Sa telepono, sinimulan niyang ikwento ang kanyang mga hinala. Ngunit bago pa man niya matapos, pinutol na siya nito. Hija, Lyra, sabi ng kanyang tiyahin. Ang boses ay puno ng pag-aalala na halatang peke. Naririnig ko sa boses mo na stressed ka. Hindi nakakabuti sa'yo yan. Baka kailangan mo lang magbakasyon. Huwag mong isipin ng ganyan ang ate mo. Mahal na mahal ka nun. Pagkababa niya ng tawag, pakiramdam ni Lyra ay sinaksak siya sa likod. Maliwanag na. Naunahan na siya ni Brenda. Naghasik na ito ng mga buto ng pagdududa tungkol sa kanyang katinuan. Sinubukan niya ring kausapin ang kanyang matalik na kaibigan, si Carla, na nakatira rin sa Tagaytay. Nagkita sila sa isang coffee shop. Carla, may problema ako. Simula ni Lyra. Alam ko, mabilis na sagot ni Carla, umiiwas ng tingin. Nakausap ko ang ate Brenda mo. Lyra, kaibigan kita, kaya magpapakatotoo ako sa'yo. Baka kailangan mo ng tulong. Professional help. Hindi masama yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Maging si Carla, maging ang matalik niyang kaibigan ay kumampi na sa kanyang kapatid. Naiwan siyang mag-isa. Isang boses sa isang mundong ayaw makinig. Isang biktima na pinalalabas na siyang may kasalanan. Napapaligiran siya ng mga taong dapat sanay kakampi niya. Ngunit ngayon ay mga anino na lamang na humuhusga sa kanya. Gabi-gabi, tinititigan niya si Nelly habang natutulog. Ang batang ito, ang pamangkin niya. Siya ang nagsabi ng totoo. At dahil sa kanya, kailangang maging matatag ni Lyra, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang ito na umaasa sa kanya. Hindi ako baliw. Bulong niya isang gabi habang hinahaplos ang buhok ni Nelly. At hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo. Kinabukasan, mayroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kung walang maniniwala sa kanya sa pamilya at mga kaibigan, kailangan niyang humanap ng tulong sa labas. Kailangan niya ng isang taong hindi kayang bilugin ni Brenda. Kailangan niya ng isang professional. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Best lawyer in Cavite. Top Litigation Attorney Philippines. Maraming pangalan ang lumabas. Mga malalaking law firm sa Maynila. Ngunit kailangan niya ng isang taong malapit lang, isang taong pamilyar sa lugar. At pagkatapos, isang pangalan ang umagaw sa kanyang pansin. Isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan. Attorney Roman Castillo, the undefeated prosecutor of Cavite, now in private practice.
May litrato ng isang lalaki, matipuno, nasa mga 40 anyos, at may isang tingin na nagpapahiwatig ng talino at kumpiyansa. Ayon sa artikulo, kilala si Castillo sa kanyang husay sa paghahanap ng katotohanan at sa hindi niya pag-atras sa anumang kaso, gaano man ito kalaki o kakomplikado. Ito na, bulong ni Lira sa sarili. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numerong nasa website ng law firm. Castillo Law Office, good morning, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Lira. Ito na ang simula. Ito na ang hakbang na hindi na niya maaaring bawiin. Hello, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Gusto ko sanang gumawa ng appointment kay Attorney Roman Castillo. It's a matter of life and death. Nang sumunod na araw, ipinagbilin niya si Nelly sa isang pinagkakatiwalaang yaya. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida, ngunit sa loob niya ay isang naglalagablab na determinasyon. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Attorney Castillo, isang modernong gusali na napapalibutan ng salamin sa puso ng imus. Ang bawat hakbang niya papasok sa gusali ay isang hakbang palayo sa pagiging isang biktima. Bawat palapag na kanyang inaakyat sa elevator ay isang pag-akyat tungo sa paghahanap ng hustisya. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanya ang isang malawak at eleganteng opisina. Ang pangalang Castillo Law ay nakaukit sa ginto sa likod ng isang reception desk. Miss Lira Santos? Tanong ng sekretarya. He's ready for you. Iginiya siya nito sa isang pasilyo patungo sa isang malaking pintong gawa sa kahoy. Kumatok ito ng 3 beses bago ito buksan. Sir, Miss Santos is here. Mula sa isang malaking mesa na nakaharap sa bintanang tanaw ang buong syudad, isang lalaki ang tumayo. Siya nga, ang lalaki sa litrato. Ngunit sa personal, mas matangkad ito, mas makisig, at may isang nangiti na kayang magpakalma sa kahit sinong balisa. Miss Santos, bati nito. Ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. I'm Roman Castillo. Please come in. Have a seat. Inilahad nito ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Lira ng 1 segundo bago ito abutin. Ang kamay nito ay mainit at matatag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Lira ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa nito. Sa pagitan nila, ang isang pangako ng hustisya. Sa labas, ang isang panganib na nag-aabang. Hindi pa niya alam na ang taong kaharap niya, ang kanyang inaakalang tagapagligtas, ay ang siyang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Umupo si Lira sa malambot na silyang katad sa harap ng malawak na mesa ni Attorney Roman Castillo. Ang amoy ng mamahaling libro at bagong timplang kape ay tila lumikha ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ng magulong mundo sa labas. Dito sa loob ng 4 na sulok ng opisina, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngumiti si Roman. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting tila nakakaintindi. Huwag kang mag-alala, Mrs. Santos. Kung ano man ang pag-uusapan natin dito, mananatili lang sa pagitan nating dalawa. You have my word. Ang kanyang boses, kalmado at kontrolado, ay sapat na para bahagyang kumalma ang nagwawalang kabog sa dibdib ni Lira. Huminga siya ng malalim. Salamat, attorney, panimula niya. At pakiusap, Lira na lang. Kung ganoon, Roma na lang din ang itawag mo sa akin. Sagot nito. Bahagyang sumandal sa kanyang silya. Sige, Lira, makikinig ako. At doon, nagsimula si Lira. Sa una, ang kanyang mga salita ay mabagal at putol-putol. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging malapit nila ni Brenda noong mga bata pa sila. Ikinuwento niya ang trahedyang nagpatahimik kay Nelly. At pagkatapos, ikinuwento niya ang nangyari noong isang hapon. Ang tsaa, ang babala, ang puting pulbos. Habang nagkukwento siya, pinanood niya ang reaksyon ni Roman.
Inaasahan niyang makikita ang kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito, ang pagkunot ng noo na nagsasabing imposible, ang parehong reaksyon na nakuha niya mula sa kanyang tiyahin at kaibigan. Ngunit wala. Ang mga mata ni Roman ay nakatuon sa kanya, hindi kumukurap, na para bang bawat salita niya ay isang mahalagang piraso ng ebidensya. Nang ikwento niya ang tungkol sa mga aksidente sa nakaraan, ang pagkahulog sa hagdan, ang allergy attack, doon na nagsimulang bumigay ang kanyang emosyon. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay isa-isang pumatak. Aakala ng lahat, baliw ako. Humahagulgol niyang sabi, ang kanyang boses ay basag. Akala nila, nag-iimbento lang ako, na paranoid ako. Pero attorney, Roman, alam ko ang nakita ko. Narinig ko ang pamangkin ko. At nahawakan ko ang resibo. Hindi ako nababaliw. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Isang pag-iyak ng takot, ng galit, at ng matinding kalungkutan dahil sa pag-iisa. Hindi nagsalita si Roman. Sa halip, kumuha ito ng isang tissue mula sa isang kahon sa kanyang mesa at marahang inabot sa kanya. Isang simpleng gesture, ngunit para kay Lyra, ito ang pinakamabait na bagay na naramdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Hinintay siya nitong kumalma. Nang bahagya ng humupa ang kanyang mga hikbi, nagsalita ito sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng katiyakan. Naniniwala ako sa iyo, Lyra. 3 salita. Iyon lang. Ngunit ang 3 salitang iyon ay tila isang malakas na agos na humugas sa lahat ng pagdududa at sakit na kanyang nararamdaman. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtataka. Totoo? Oo, sabi ni Roman. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa trabaho ko, natutunan kong pagkatiwalaan ang instinct ng isang taong nasa panganib. At ang nakikita ko sa iyo ngayon ay hindi kabaliwan. Ang nakikita ko ay takot. Isang lehitimong takot. At pinupuri kita sa iyong katapangan na humingi ng tulong. Ang mga luha ng kalungkutan ni Lyra ay napalitan ng mga luha ng pasasalamat. Sa wakas, may isang taong naniwala. May isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang problemang kailangang ayusin, kundi bilang isang taong kailangan ng proteksyon. Salamat, bulong niya. Salamat. Tumango si Roman at muling sumandal sa kanyang silya. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay nagbago. Mula sa pagiging isang tagapakinig, naging isa siyang strategist. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa talino. Okay, Lyra, ito ang gagawin natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno na ng plano. Una, kailangan nating maging maingat. Ang kapatid mo ay matalino at kung totoo ang hinala natin, mapanganib. Hindi natin siya pwedeng basta-basta komprontahin. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kumuha siya ng ballpen at isang legal pad. Mayroon ka pa ba nung pulbos na nakita mo? Oo, itinago ko. Mabilis na sagot ni Lyra. Good. Kailangan nating ipasuri iyan sa isang pribadong laboratorio. Isang forensic analysis para malaman kung ano talaga ang chemical na yon. Pangalawa, pagpapatuloy niya, kailangan nating imbestigahan ang pananalapi ng kapatid mo. Mga bank records, mga ari-arian. Madalas, ang pera ang ugat ng lahat ng ito. Mayroon ba kayong minana mula sa inyong mga magulang? Oo, ang bahay at isang malaking halaga sa bangko. Hati dapat kami. Pero siya ang namamahala sa lahat. Paliwanag ni Lyra. I see. Hahanapin natin ang paper trail. Kung may ginagawa siyang kahina-hinala, lalabas at lalabas yan sa mga dokumento. At ang pinakamahalaga sa lahat, Lyra, sabi ni Roman, tinitigan siya ng diretso sa mata. Mula ngayon, lahat ng ito ay mananatiling sekreto. Huwag kang magsasabi kahit kanino, kahit sa iyong pinagkakatiwalaang kaibigan. Si Brenda ay mapagmatyag. Isang maling galaw lang,
at baka ilagay mo ang sarili mo sa mas malaking panganib. Ang bawat salita ni Roman ay malinaw, lohikal, at puno ng awtoridad. Para siyang isang general na naglalatag ng plano para sa isang digmaan. At si Lyra, sa unang pagkakataon, ay naramdaman na mayroon na siyang isang kakampi na kayang lumaban para sa kanya. Tumayo si Roman. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang gawin mo ay magpatuloy sa normal mong pamumuhay. Huwag mong ipahalata sa kapatid mo na may alam ka o may hinala ka. Can you do that for me? Tumango si Lyra. Ang kanyang puso ay puno ng panibagong lakas. Kaya ko. Nang ihatid siya ni Roman sa pinto, pakiramdam ni Lyra ay gumaan ang kanyang buong pagkatao. Ang bigat na ilang araw na niyang pinapasan ay tila nabawasan. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Sumakay siya sa kanyang kotse at huminga ng maluwag. May pag-asa. Mayroon siyang isang matalino at makapangyarihang abogado sa kanyang panig. Magiging maayos din ang lahat. Sa loob ng opisina, pinanood ni Roman Castillo ang pag-alis ng kotse ni Lyra mula sa kanyang bintana. Ang maalalahanin at mainit na ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho na para bang isang maskarang hinubad. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tingin. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nagdial siya ng isang numero, isang sagot lang mula sa kabilang linya. Hello? Lumabas ang isang maliit na ngisi sa gilid ng kanyang mga labi. Nakuha ko na ang tiwala niya, sabi niya sa mababang boses. Kumagat siya sa pain, kaya simula ngayon, mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Roman, isang bagong uri ng kalma ang nanahan kay Lyra. Hindi ito ang kapayapaan na dati niyang nararamdaman. Ito ay ang kalma ng isang sundalong naghihintay ng tamang oras para sumugod. Ginawa niya ang lahat ng sinabi ni Roman. Ngumiti siya. Nakipagkwentuhan siya. Nagpanggap siyang normal. Sa tuwing tatawag si Brenda para mangumusta, sinasagot niya ito nang may kasiglahan na para bang ang pagdududa ay hindi kailanman umusbong sa kanyang isipan. Ngunit sa likod ng bawat tawa at bawat okay lang ako ate, ay isang babaeng nagmamasid, naghihintay, at nagtitiwala sa planong binuo ng kanyang abogado. Ang hindi niya alam, habang siya ay naglalaro ng kanyang parte, si Brenda ay gumagawa na ng sarili nitong obra maestra, isang symphony ng paninira. Nagsimula ito sa isang tawag mula sa kanilang tita Elena. Lyra? Hija, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Kinukumusta lang kita. Nakausap ko ang ate Brenda mo kahapon. Sabi niya, medyo malungkot ka raw nitong mga nakaraang araw. Okay lang po ako, tita. Sagot ni Lyra. Pinipilit na maging masigla. Sigurado ka, sabi ng ate mo, kung ano-ano na raw ang pumapasok sa isip mo, na baka napapagod ka na sa pag-aalaga kay Nelly. Hija, kung kailangan mo ng kausap, baka gusto mong subukang magpatingin sa isang psychologist para lang gumaan ang pakiramdam mo. Parang isang biglaang sampal ang mga salitang yon. Psychologist. So, iyon na ang kwentong ikinakalat ni Brenda na siya ay may problema sa pag-iisip. Salamat po sa concern, tita, pero okay lang po talaga ako, sabi ni Lyra. Ang kanyang panga ay nagiiinit sa pinipigil na galit. Ang pangalawang dagok ay dumating sa isang lugar na hindi niya inaasahan, sa loob ng isang supermarket. Habang tinutulak niya ang kanyang cart sa isang aisle, natanaw niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Carla, na namimili rin. Carla, masayang bati ni Lyra, handa na sanang yakapin ito. Lumingon si Carla. Sa isang iglap, nakita ni Lyra ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkagulat, naging pagkailang.
Bigla itong may kinuha sa kanyang bag, itinaas ang cellphone sa kanyang tainga, at nagkunwaring may kausap. Hello? Oo, andito na ako. Sige, sige, papunta na ako dyan, sabi ni Carla sa kawalan. Sabay mabilis na lumiko sa kabilang aisle, hindi na muling lumingon. Naiwan si Lyra na nakatayo sa gitna ng aisle. Ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin. Ang mga tao sa paligid niya ay nagpatuloy sa kanilang pamimili. Walang kamalay-malay sa hindi nakikitang sugat na kabubukas lang sa kanyang puso. Pinabayaan na siya. Maging ang kaibigan niya. Ngunit ang pinakamatinding at pinakamabigat na dagok ay dumating kinahapunan sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, isang hindi pamilyar na numero. Hello, is this Miss Lyra Santos? Tanong ng isang formal na boses ng babae. Yes, speaking. Good afternoon, Miss Santos. My name is Mrs. Diaz from the Department of Social Welfare and Development. Tumatawag po kami dahil nakatanggap kami ng isang report tungkol sa posibleng child neglect na nangyayari sa inyong pamangkin, si Nelia Reyes. Ang buong mundo ni Lyra ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Child neglect. Pagpapabaya. Ano? Sinong nagsabi niyan? Walang katotohanan yan. Halos pasigaw na, sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwalang takot. The report was made anonymously, ma'am. Kalmadong sagot ng babae. Sinasabi po na ang bata ay hindi nakakatanggap ng sapat na atensyon at may mga senyales daw po ng emotional distress. This is just a preliminary call. Magpapadala po kami ng isang social worker next week para kausapin kayo at ang bata. Pagkababa ng telepono, ibinagsak ito ni Lyra sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ito na ang pinakamasahol na bangungot. Hindi na lang ang kanyang katinuan ang sinisira ni Brenda. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya, si Nelly, ay sinusubukan na nitong kunin. Sa sobrang galit, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Brenda. Lyra, napatawag ka? Masayang sagot mula sa kabilang linya na para bang siya ang pinaka-inosenteng tao sa mundo. Huwag ka nang magpanggap, Brenda. Sigaw ni Lyra. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo. DSUD, child neglect, gaano ka kasama? Paano mo nagagawa sa akin to? Sa pamangkin mo? Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Lyra ang isang mahinang paghikbi. Lyra, umiiyak na, sabi ni Brenda. Ginawa ko lang yun dahil nag-aalala ako sa'yo at sa bata. Halos hindi ka na kumakain, hindi ka na natutulog. Nag-iiba na ang ugali mo. Natatakot ako para kay Nelly. Natatakot ako na baka sa sobrang stress mo, may magawa ka sa kanya o sa sarili mo. Gusto ko lang kayong tulungan. Ang galing. Napakagaling. Muli. Si Brenda ang biktima. Si Brenda ang nag-aalala. Si Brenda ang may mabuting puso. Sinungaling. Sigaw ni Lyra. Alam kong ikaw ang nag-report. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Kung yan ang gusto mong isipin, sige. Humahagulgol na, sabi ni Brenda. Pero balang araw, maiintindihan mo rin na ginagawa ko to dahil mahal na mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. At ibinaba nito ang tawag. Ibinato ni Lyra ang telepono sa kabilang dulo ng sofa. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Sumisigaw sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa. Ang kanyang kapatid ay dahan-dahang sinisira ang kanyang buhay at ginagamit nito ang pagmamahal bilang sandata. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na nagpapanggap na anghel? Sa gitna ng kanyang pagtangis at kawalan ng pag-asa, muling tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niya itong kinuha. Iniisip na si Brenda na naman iyon. Ngunit ibang pangalan ang nakita niya sa screen at Roman ang kanyang pag-asa. Ang tanging kakampi niya. Mabilis niya itong sinagot. Lyra,
Sabi ng seryosong boses ni Roman sa kabilang linya. May nakuha na ako. Meron akong ilang impormasyon na nakababahala. Kailangan nating magkita. Agad. Magkita tayo sa Garden Cafe, malapit sa Picnic Grove. Alam mo ba yon? Medyo tago ang lugar na yon, kaya walang makakakita sa atin doon. Sabi ni Roman sa telepono. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ang mga salita ni Roman ay tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Pagkatapos ng tawag mula sa DSWD at ng nakakabaliw na pag-uusap nila ni Brenda, ang tawag ni Roman ang tanging bagay na pumigil sa kanya mula sa tuluyang pagbagsak. May nahanap na siya. May ebidensya na siya. Sa wakas, may maipapakita na siyang patunay na hindi siya nababaliw. Nagmamadali siyang nagbihis at ipinagbilin si Nelly sa yaya. Babalik ako kaagad, sabi niya, sabay halik sa noon ng bata. Nginitian lang siya ni Nelly, isang inosenteng ngingiti na walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban ng kanyang tita para sa kanilang dalawa. Ang daan papuntang Picnic Grove ay pamilyar kay Lyra, ngunit ngayon, ang bawat liko ay tila mas makitid. Ang bawat puno ay tila isang anino na nagmamasid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang puso ay pinaghalong kaba at pananabik. Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Nakarating siya sa lugar na sinabi ni Roman. Ang Garden Cafe ay nakatago sa likod ng isang hilera ng mga matatayog na puno. Malayo sa karaniwang dinarayo ng mga turista. Perpekto. Walang makakakilala sa kanila rito. Ipinasok niya ang kanyang sasakyan sa parking lot na halos walang laman. 6:00 na ng gabi. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Tiningnan niya ang kanyang relo. Maaga siya ng 10 minuto. Nagpasya siyang maghintay na lang sa loob ng kotse. Mas pribado, mas ligtas. Ilang sandali pa, isang pamilyar na itim na sedan ang pumasok sa parking lot, ang kotse ni Roman. Nakahinga ng maluwag si Lyra. Andito na siya. Pinanood niya ang paghinto ng sasakyan, ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang pinto sa driver's side. Bumaba si Roman, suot ang isang mamahaling polo shirt, mukhang kalmado at propesyonal gaya ng dati. Ngumiti si Lyra. Ito na ang kanyang tagapagligtas. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang bumukas ang pinto sa passenger side. Isang babae ang bumaba, isang babaeng suot, ang isang eleganteng pulang bestida, isang babaeng may pamilyar na buhok at tindig, ang kanyang kapatid. Si Brenda, napatakip si Lyra sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Anong ginagawa ni Brenda dito? Baka inimbitahan din siya ni Roman para sa isang komprontasyon? Isang sorpresang paghaharap? Oo, iyon siguro. Iyon lang ang tanging lohikal na paliwanag. Ngunit ang sumunod na nangyari ay winasak ang lahat ng lohika sa kanyang isipan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng tahimik na parking lot, nakita ni Lyra si Roman na lumapit kay Brenda. Nakita niya ang pagngiti nito sa kanyang kapatid. Isang ngangiting hindi profesional, kundi isang nangiting puno ng paghanga. Nakita niya si Brenda na inilagay ang mga braso nito sa paligid ng leeg ni Roman. At nakita niya silang maghalikan. Hindi isang simpleng halik. Isang halik na marubdob, puno ng pagmamahal, at ng isang lihim na matagal nang itinatago. Sa isang iglap, ang buong mundo ni Lyra ay gumuho. Ang hangin sa kanyang baga ay nawala. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Ang tunog sa kanyang paligid ay naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang kanyang abogado, ang kanyang kakampi, ang kanyang tanging pag-asa, ay kasabwat ng kanyang kaaway. Hindi. Sila ay higit pa sa magkasabwat. Sila ay magkasintahan. Ang lahat ng nangyari ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang galing ni Roman sa pagkumbinsi. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga payo na huwag magsasabi kahit kanino.
Hindi iyon para protektahan siya. Iyon ay para makontrol siya, para malaman ang bawat galaw niya, para matiyak na ang plano nila ni Brenda ay magtatagumpay. Isa itong bitag. At siya, na parang isang tangang hayop, ay pumasok dito ng buong buo. Nanginginig, itinaas ni Lyra ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi niya makontrol, ngunit nagawa niyang buksan ang kamera. Kailangan niya ng patunay, kahit para lang sa kanyang sarili, kahit para lang patunayan na hindi siya nababaliw, na ang nakikita niya ay totoo. Click! Ang tunog ng kamera ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Lyra, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Nakuha niya. Ang larawan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay, magkayakap sa gitna ng kanilang kataksilan. Hindi na niya hinintay na pumasok sila sa kafe. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, dahan-dahan niyang pinaatras ang kanyang sasakyan, ang bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng anumang ingay. Nang makalabas na siya sa parking lot, doon niya tinapakan ang silinyador. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na luha ng galit o kalungkutan, kundi luha ng ganap na pagkawasak. Ang mga ilaw ng poste at mga sasakyan ay nagiging mga pahabang guhit na lamang sa kanyang paningin. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang matatakbuhan. Ikinulong siya sa isang hawla na silang dalawa mismo ang gumawa. Sa gitna ng kanyang pagpapatakbo, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa passenger seat. Isang tawag. Ang pangalan sa screen ay tila isang multo na nanunukso sa kanya. Attorney Roman calling. Tumatawag ito. Siguro para itanong kung nasaan na siya. Siguro para ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang kasinungalingan. Hinayaan niyang tumunog ito ng tumunog hanggang sa mamatay ang tawag. Ang bawat ring ay parang isang insulto, isang paalala ng kanyang katangahan. Napatigil siya sa isang madilim na bahagi ng daan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela at doon humagulgol ng walang tigil. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa anumang lason. Dahil ang lason, ang katawan mo lang, ang pinapatay. Ngunit ang pagtataksil, pinapatay nito ang iyong kaluluwa. Hindi alam ni Lyra kung paano siya nakauwi. Ang kanyang pagmamaneho ay tila isang masamang panaginip. Ang kanyang mga galaw ay automatiko. Ang kanyang isip ay blanko at puno ng sabay. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang tulog na si Nelly at ang yaya. Tahimik siyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Hindi siya nagbihis. Hindi siya kumain. Naupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang larawang kuha niya kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang halik, ang pagtataksil, ang perpektong bitag. Wala siyang tulog. Paano siya makakatulog? Ang bawat sulok ng kanyang bahay ay tila may mga matang nagmamasid. Ang bawat anino ay tila isang banta. Ang kanyang santuwaryo ay naging isang kulungan. Kinabukasan, ang ulan ay nagpatuloy. Isang malamig at walang katapusang pag-ambon na tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Hindi siya sumagot sa mga tawag at text ni Roman. Para saan pa? Alam na niya ang laro. Ang tanong na lang ay kung paano siya lalaban, kung ang kalaban niya ay alam ang lahat ng kanyang iniisip. Bandang tanghali, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan, isang malakas at mapilit na katok. Lyra! Lyra! Buksan mo to! Alam kong nandyan ka! Ang boses ni Roman. Napatayo si Lyra, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nandito? Lyra, nag-aalala na ako sa'yo. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Hindi ka sumipot kagabi. May nangyari ba? Patuloy ng boses sa labas. Nag-aalala. Ang kapal ng mukha niya.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas at galit sa kanyang katawan. Hindi na siya ang Lira na kahapon. Ang Lira na puno ng pag-asa at tiwala. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay isang taong wala nang mawawala pa. Binuksan niya ang pinto. Tumambad sa kanya si Roman. Basang-basa ng ulan ang buhok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong maskara ng isang taong nagmamalasakit. "Salamat sa Diyos," sabi nito, na para bang nakahinga ng maluwag. "Okay ka lang? Anong nangyari?" Hindi nagsalita si Lira. Sa halip tinitigan niya ito, ng diretso sa mata, hinahayaan itong makita ang lamig at galit sa kanyang paningin. "Huwag ka nang magpanggap, Roman," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na ikinagulat niya mismo. Bahagyang kumunot ang noo ni Roman. Anong sinasabi mo?" "Alam ko na," sabi ni Lira. "Lahat." Sa halip na matakot o magulat, isang bagay na kakaiba ang gumuhit sa mukha ni Roman. Isang panandali ang pagkislap ng inis na agad ding napalitan ng isang malungkot na ngangiti. "Pumasok muna tayo sa loob, Lira. Mag-usap tayo." Pumasok ito sa loob nang hindi na naghihintay ng paanyaya. Isinara ni Lira ang pinto at hinarap ito sa gitna ng sala. "Wala na tayong kailangang pag-usapan pa," sabi niya. "Meron, Lira?" "Meron." Kinuha ni Lira ang kanyang telepono mula sa bulsa. Binuksan niya ang gallery at ipinakita ang larawan. Ang larawan nila ni Brenda. Magkayakap, naghahalikan. "Ito ba ang nakababahalang impormasyon na sasabihin mo sa akin?" tanong ni Lira. Ang bawat salita ay puno ng lason. Tiningnan ni Roman ang larawan. Hindi siya nagulat. Hindi siya nataranta. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tumingin siya kay Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Kaya pala," sabi niya sa mahinang boses, "nakita mo kami. Huwag mo akong tawaging Lira na para bang may pakialam ka." Sigaw ni Lira. Hindi na mapigilan ng galit na kumukulo sa loob niya. "Kasabwat ka niya. Manloloko. Ahas." Hinayaan lang siya ni Roman na ilabas ang kanyang galit. Nang huminto siya para huminga, dahan-dahan itong nagsalita. "Lira, makinig ka sa akin. Hindi yan tulad ng iniisip mo." "Talaga?" Sarkastikong tawa ni Lira. "Kaya pala kayo naghahalikan? Dahil sa kaso ko?" "Oo," mabilis na sagot ni Roman na ikinatigil ni Lira. "Oo, Lira, dahil sa kaso mo." Lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mapangumbinsi. "Hindi ko ito sinabi sa'yo dahil ayokong ilagay ka sa mas malaking panganib. Matagal ko nang sinusubaybayan si Brenda. Bago ka pa man lumapit sa akin, meron na akong hinala sa mga ginagawa niya. Ang paglapit mo sa akin ay isang kumpirmasyon lang. At ang relasyon niyo?" tanong ni Lira. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. "Isang pain, Lyra. Isang pain," paliwanag ni Roman. Ang kanyang boses ay tila isang manggagamot na nagpapaliwanag sa isang pasyente. Kailangan kong makuha ang tiwala niya. Kailangan kong mapalapit sa kanya para malaman ko ang lahat ng kanyang mga plano. Kailangan kong magpanggap na kakampi niya ako, na mahal ko siya, para mailigtas kita. Ang paliwanag. Napakagaling, napakakinis, walang butas, halos kapani-paniwala. Paano ako maniniwala sa'yo?" Nanginginig na tanong ni Lira. "Dahil wala kang ibang pagpipilian, Lira," sabi ni Roman. Ang kanyang boses ay nagiging mas mahina, mas personal. "Ako lang ang nakakaalam kung gaano kadelikado si Brenda. Kaya kong patunayan yan. Pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Ang nakita mo kagabi? Iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang masakit na sakripisyo na kailangan kong gawin. Para sa'yo." Ang galing ng kanyang mga salita. Ang paraan ng kanyang pagtingin. Lahat ay dinisenyo
para sirain ang katotohanang nakita ng kanyang mga mata at palitan ito ng isang magandang kasinungalingan. Naramdaman ni Lyra ang kanyang determinasyon na unti-unting gumuho. Ang kanyang galit ay napapalitan ng matinding pagkalito. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Dahil kung hindi totoo ang sinasabi ni Roman, ibig sabihin ay nag-iisa na lang talaga siya. Kailangan mong magtiwala sa akin, Lyra. Pag-uulit ni Roman na para bang nababasa niya ang kanyang isip. Nasa bingit na tayo ng tagumpay. Malapit ko nang makuha ang lahat ng ebidensya. Pero kung gagawa ka ng padalos-dalos na desisyon ngayon, kung hindi ka magtitiwala sa akin, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin at pareho tayong mapapahamak. Umatras si Lyra na pasandal sa pader. Ang kanyang isip ay isang malaking digmaan sa pagitan ng nakita niya at ng narinig niya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang mga mata o ang lalaking ito na kayang baliktarin ang itim para maging puti? Tumalikod si Roman at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, humarap ito sa kanya sa huling pagkakataon. Mag-iingat ka, Lyra. Delikado si Brenda. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang hindi ko nalalaman. Ang mga salitang yon, ang parehong mga salita na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay biglang naging isang babala. Isang payo na nakabalot sa isang pagbabanta. At nang sumara ang pinto, naiwan si Lyra na mas lalong gulong-gulo at mas lalong takot kaysa dati. Hindi na niya alam kung sino ang ahas. Hindi na niya alam kung sino ang kakampi. At sa isang mundong puno ng mga maskara, ang pinakamahirap na kalaban ay ang pagdududa sa sarili mong pag-iisip. Lumipas ang mga araw na parang isang makapal na ulap na bumalot sa bahay ni Lyra. Ang bawat oras ay mabigat. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan. Ang mga salita ni Roman, ang kanyang makinis na paliwanag, ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kailangan mong magtiwala sa akin. Gusto niya. Pero ang larawan sa kanyang telepono ay nagsasabi ng ibang kwento. Nahati ang kanyang mundo sa dalawa. Ang mundo kung saan si Roman ay isang bayaning nagsasakripisyo at ang mundo kung saan siya ay isang taksil na ahas. At sa pagitan ng dalawang mundong yon, naroon siya, paralisado sa takot at pagkalito. Naging mas maingat siya, dobleng maingat. Hindi na siya nagtitiwala sa kahit kanino. Ang kanyang telepono ay laging nasa silent mode. Ang kanyang mga pinto ay laging nakalock. Ang tanging kanlungan niya ay ang mga sandaling kasama niya si Nelly. Dahil sa takot na baka may gawin si Brenda o ang DSWD, itinigil muna niya ang pagpasok ni Nelly sa eskwela. Sila na lang dalawa ang laging magkasama sa bahay. Ang kanilang mundo ay lumiit. Naging isang maliit na isla sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Isang hapon, habang patuloy ang pag-ambon sa labas, naupo silang dalawa sa sahig ng sala. Kinuha ni Lyra ang isang kahon ng mga bagong krayola at isang malinis na drawing book. Ito na lang ang tanging paraan para makausap niya ang pamangkin. Ang tanging paraan para malaman kung ano ang nasa loob ng tahimik nitong mundo. Gusto mo bang mag-drawing, Nelly? Malambing na tanong ni Lyra. Tumango ang bata. Ang mga mata nito ay bahagyang nagliwanag. Kumuha ito ng isang piraso ng papel at nagsimulang gumuhit. Pinanood ni Lyra ang bawat galaw ng kamay ni Nelly. Karaniwan, ang mga guhit nito ay puno ng kulay. Mga bahaghari, mga bulaklak, mga hayop. Ngunit ngayon, iba. Kinuha ni Nelly ang itim na krayola. Gumuhit ito ng isang malaking kahon na may maliit na bilog sa gitna. Isang safe. Isang kahadeyero. Pagkatapos, gumuhit ito ng isang babae sa tabi ng kahon. Ang babae ay may mahabang buhok at suot ang isang bestida. Sa kamay ng babae, meron itong hawak na isang piraso ng papel at isang panulat. Kumunot ang noo ni Lyra. Sino yan, anak?
At ano yang ginuguhit mo? Tumingin sa kanya si Nelly. Itinuro nito ang babaeng iginuhit. At sa pangalawang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, isang salita ang lumabas sa mga labi nito. Isang salitang halos pabulong, ngunit malinaw na malinaw kay Lyra. Mama! Nanigas si Lyra sa kanyang kinauupuan. Si Brenda. Ang iginuhit ni Nelly ay ang kanyang ina, ang kapatid ni Lyra. At nakatayo ito sa tabi ng isang kaha de yero. Biglang may isang imahe na pumasok sa isip ni Lyra, ang lumang opisina ng kanilang ama sa kabilang dulo ng bahay. Sa loob niyon ay isang matandang kaha de yero na halos kasintanda na ng bahay. Doon itinago ng kanilang ama ang lahat ng mahahalagang dokumento, mga titulo ng lupa, mga birth certificate, at ang kanyang huling habilin, ang kanilang testamento. Ang kahadiyero ni Lolo, tanong ni Lyra. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Tumango si Nelly. Pagkatapos, itinuro nito ang papel at ang panulat na hawak ng mama sa guhit. Muli itong nagsalita, mas malakas na ngayon. Pera ni Lola. Pera ni Lola. Ang pera ng kanilang ina. Sa isang iglap, ang lahat ay nagliwanag na parang isang kidlat. Ang laban na ito. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan ni Lyra. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalis sa kanya para makuha ang bahay. Ito ay tungkol sa pera, sa mana, sa testamento. Naalala ni Lyra na pagkatapos pumanaw ng kanilang mga magulang, si Brenda ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Sinabi nito na ang opisina ng kanilang ama ay kailangan munang manatiling sarado para mapreserba ang mga alaala. Ibinigay nito kay Lyra ang isang kopya ng testamento na nagsasabing halos pantay ang kanilang paghahatian. Nagtiwala si Lyra. Bakit naman hindi? Kapatid niya ito. Ngayon, ang tiwalang yon ay parang isang masamang biro. Itinabi ni Nelly ang kanyang guhit. Tumingin ito kay Lyra at sa mga mata ng bata, nakita ni Lyra hindi lang ang takot, kundi ang isang pakiusap. Isang pakiusap na intindihin ang kwentong hindi nito masabi. Nelly? Sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig. May nakita ka ba sa loob ng opisina ni Lolo? Tumango muli ang bata. Ang simpleng pagtangong iyon ay isang kumpirmasyon, isang susi. Ang pagmamanipula sa pera, ang pagpapalsipika ng dokumento, kaya pala kailangang mawala si Lyra para walang sino man ang makadiskubre sa kanyang mga ginawa. Isang bagong determinasyon ang umagos sa mga ugat ni Lyra, mas malakas kaysa sa takot, mas matindi kaysa sa pagkalito. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pag-asa sa isang abogadong hindi niya alam kung saan lulugar. Kung mayroong ebidensya, nasa loob iyon ng opisinang yon. At kailangan niya itong makuha. Tumayo si Lyra. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desidido. Salamat anak, bulong niya kay Nelly, sabay halik sa noo nito. Salamat sa pagiging matapang. Nagpunta siya sa lumang opisina. Ang pinto ay gawa sa matigas na nara at ang doorknob ay lumana at tanso. Sinubukan niyang pihitin ito. Nakalock, gaya ng inaasahan niya. Nawala ko na yata yung susi niyan, ang sabi sa kanya ni Brenda noon. Hayaan na lang muna natin yan. Isang kasinungalingan. Alam na niya ngayon. Hindi nawawala ang susi. Itinago ito. Kailangan niyang makapasok. Kumuha siya ng isang maliit na screwdriver at sinubukang buksan ang kandado. Ngunit masyado itong matibay. Sinubukan niyang sipain ang pinto. Ngunit halos hindi ito gumalaw. Kailangan niya ng tulong. Pero sino? Hindi siya pwedeng tumawag sa pulis. Wala siyang sapat na ebidensya. At siguradong hindi niya tatawagan si Roman. Mayroon lang isang paraan. Isang paraan na medyo delikado, ngunit wala na siyang pakialam. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-search online. Locksmith Services, Tagaytay City,
24 hours. Nakahanap siya ng isang numero na may magagandang review. Nag-dial siya. "Hello, good afternoon," sabi niya sa kabilang linya. "Kailangan ko ng tulong para buksan ang isang pinto. As soon as possible." Habang hinihintay niya ang pagdating ng locksmith, sumilip siya sa bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang kalangitan ay madilim pa rin, na para bang nagbabadyang may paparating na mas malakas na bagyo. Alam niyang ang gagawin niya ay isang malaking sugal. Kung wala siyang makita sa loob o kung mahuli siya ni Brenda, ito na ang katapusan niya. Ngunit habang tinitingnan niya si Nelly na muling nagkukulay sa kanyang guhit, alam niya na kailangan niyang subukan para sa kanilang dalawa. Dahil kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ng katotohanan ay hindi nagmumula sa isang malakas na boses, kundi sa isang simpleng guhit ng isang bata. Wala pang kalahating oras, isang van na may markang 24/7 locksmith ang huminto sa tapat ng bahay ni Lyra. Isang lalaking nasa katanghalang gulang, may dalang isang itim na toolbox, ang bumaba. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ang kanyang mga galaw ay mabilis at sanay. Para sa kanya, ito ay isa lang trabaho. Para kay Lyra, ito ang susi sa katotohanan o sa kanyang kapahamakan. "Dito po," sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig habang iginigiya niya ang lalaki sa pasilyo patungo sa opisina ng kanyang ama. Ipinaiwan niya si Nelly sa sala na nanonood ng cartoons. Pilit na pinapakita sa bata na ang lahat ay normal. Ang locksmith ay hindi na nagtanong pa. Tiningnan niya ang lumang kandado, kumuha ng ilang kakaibang bakal mula sa kanyang toolbox at nagsimulang magtrabaho. Pinanood ni Lyra ang bawat galaw nito. Ang kanyang hininga ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat pag-click ng metal ay parang isang pagsabog sa katahimikan ng bahay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Pagkatapos ng ilang minuto, na para kay Lyra ay isang kawalang hanggan, isang huling malutong na click ang umalingaw-ngaw. "Bukas na po, ma'am," sabi ng lalaki. Pinupunasan ang kanyang mga kamay. Nag-abot si Lyra ng bayad. Ang kanyang pasasalamat ay pabulong at mabilis. Nang makaalis na ang lalaki, huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto. Isang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang opisina ay tila isang time capsule. Ang mga libro ng kanyang ama ay naroon pa rin sa mga estante. Ang kanyang lumang salamin ay nakapatong pa rin sa mesa. Isang manipis na sinag ng araw ang tumatagos sa maruming bintana, nagbibigay liwanag sa mga alikabok na lumilipad sa hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang malaki at itim na kahadeyero na nakatayo sa isang sulok, na para bang isang tahimik na bantay ng mga lihim ng pamilya. Nilapitan niya ito at sinubukang buksan, ngunit nakalak din ito. Napabuntong hininga siya. Siyempre, ngunit sa pagkakataong ito, may napansin siya. Sa ilalim ng isang lumang desk blotter, may nakausling isang maliit at kalawangin na susi. Ang puso ni Lyra ay lumundag. Posible kaya? Kinuha niya ang susi at nanginginig ang mga kamay. Isinuksok ito sa butas ng kahadeyero. Umikot ito. Bumukas ang pinto. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang folder at sobre. May mga lumang litrato ng kanilang pamilya, masaya at kumpleto pa. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pinakailalim, may isang makapal at kulay kaping sobre na may tatak na "Huling habilin." Mabilis niya itong kinuha. Nanginginig niyang binuksan ang selyo. Sa loob, naroon ang isang dokumentong may formal na itsura. Ang testamento. Sinimulan niyang basahin, ang kanyang mga mata ay mabilis na naglalakbay sa mga legal na salita. At doon niya nakita. Hindi ito ang testamentong ipinakita sa kanya ni Brenda. Sa dokumentong ito, malinaw na nakasaad na ang lahat ng ari-arian ay hahatiin ng pantay sa kanilang dalawa, 50-50.
Walang anumang kondisyon. At mayroon pang iba. Sa likod ng testamento, may isa pang folder. Mga bank statement. Nakita niya ang orihinal na balanse ng account ng kanilang mga magulang at nakita niya ang sunod-sunod na malalaking withdrawal sa mga nakalipas na taon. Lahat ay may pirma na mukhang pirma niya. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman pumirma sa mga iyon. Pinalsipika. Ang lahat ay pinalsipika. Hawak na niya. Hawak na niya ang ebidensya. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting na bahira ng sakit, ngunit tagumpay pa rin. Tapos na ang laro ni Brenda. Ngunit bigla, blag! Ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Tumama sa pader sa likod nito. Napatayo si Lyra. Ang kanyang puso ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Sa may pintuan, nakatayo si Brenda. Sa tabi nito, si Roman. Ang mukha ni Brenda ay hindi mukha ng isang taong nahuli. Ito ay ang mukha ng isang mangangasong matagumpay na na-corner ang kanyang biktima. Isang ngiting tagumpay na nakakakilabot. Lyra, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Brenda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at sakit. My God, you broke in! Sinira mo ang pinto ng opisina ni Papa. Ako pa ang sinungaling. Sigaw ni Lyra, iwinawagayway ang mga dokumento. Ito ang patunay. Pinalsipika mo ang testamento. Ninakawan mo ako. Ngunit hindi tumingin si Brenda sa mga papel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa likod ni Lyra. At doon, nakita ni Lyra ang dalawang unipormadong pulis na tahimik na pumasok sa silid. Isang bitag. Humakbang si Roman pasulong. Ang kanyang mukha ay seryoso at profesional. Hindi siya tumingin kay Lyra. Sa halip, kinausap niya ang mga pulis. Officers, as you can see, kalmadong sabi ni Roman, na para bang isa lang itong eksena sa korte. My client's sister, Miss Lyra Santos, is emotionally distressed. We have reason to believe na pinalsipika niya ang mga dokumentong yan para siraan ang kapatid niya. Ano? Hindi makapaniwalang bulong ni Lyra. Naunahan na namin siya sa pag-file ng report. Pagpapatuloy ni Roman, naglabas ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Narito ang report mula sa DSWD at isang paunang medical assessment mula sa isang psychiatrist na nagsasabing si Miss Santos ay dumaranas ng matinding paranoia at delusyon. Pinaghihinalaan namin na siya mismo ang gumawa ng mga pekeng dokumentong yan para suportahan ang kanyang mga maling akala. Binaliktad niya ang lahat. Ang bawat salita ay isang perpektong pag-ikot sa katotohanan. Hanggang sa si Lyra na ang lumabas na sinungaling na siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Lumapit ang isang pulis kay Lyra. Miss Santos, pwede po bang makuha ang mga yan? Nanginginig na umatras si Lyra. Mahigpit na niyakap ang mga papel. Hindi. Totoo to. Sila ang nagsisinungaling. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Para lamang siyang isang desperadong babae na nawawala sa sarili. Dahan-dahang kinuha ng pulis ang mga dokumento mula sa kanyang mga kamay. Miss Santos, sabi ng pulis sa isang formal at walang emosyong boses. Iniimbitahan ka po muna namin sa presinto. You are under investigation for alleged falsification of public documents and trespassing. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, nakita niya si Brenda na lumapit sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa at pag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, officers, sabi ni Brenda. Ang kanyang boses ay malambing na parang isang anghel. Ako na po ang bahala sa pamangkin ko. Kay Nelly. Naka-file na po ako ng petition for temporary custody. Para na rin po sa kaligtasan ng bata. Lalo na't hindi po estable ang pag-iisip ng kapatid ko. Yun na, ang huling saksak. Ang pinakamasakit sa lahat. Nawala ang lahat ng lakas ni Lyra.
Napaluhod siya sa sahig na maalikabok, sa gitna ng mga anino ng nakaraan at ng bangungot ng kasalukuyan. Wala na. Talo na siya. Ang kanyang huling piraso ng ebidensya ay naging sandata laban sa kanya. Ang kanyang huling laban para sa katotohanan ay naging sarili niyang hatol. Hindi ikinulong si Lyra. Salamat sa kabutihang looban ni Roman na kumausap sa mga pulis. Pinayagan siyang manatili sa kanyang bahay habang iniimbestigahan ang kaso. Ngunit ang kalayaang iyon ay mas masahol pa sa isang selda. Nasa ilalim siya ng house arrest, hindi sa legal na paraan, kundi sa isang sitwasyong sila mismo ang gumawa. Isang pulis ang regular na dumadaan para kumustahin siya, hindi na siya pwedeng lumabas. Ang kanyang mga bank account ay pansamantalang na-freeze dahil sa petisyon ni Brenda. At ang pinakamasakit sa lahat, ang temporary custody para kay Nellie ay ipinagkaloob sa kanyang kapatid. Ang huling araw niya kasama si Nellie ay isang malabong alaala ng mga luha at yakap. Babalik ako, anak. Paulit-ulit niyang bulong habang mahigpit na niyayakap ang bata. Pangako, babalik si tita. Hindi nagsalita si Nellie, ngunit ang mga mata nito na puno ng mga luhang hindi pumapatak ay nagsasabi ng lahat, takot, pagkalito, at isang malalim na pagmamahal. Dumating si Brenda kasama ang isang social worker para kunin ang bata. Ngumiti pa ito kay Lyra, isang ngangiting nagtatagumpay. Huwag kang mag-alala, Lyra. Aalagaan ko siyang mabuti hanggang sa gumaling ka. Ngayon, mag-isa na lang si Lyra sa malaking bahay. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Nellie. Ang mga guhit nito ay nakadikit pa rin sa ref. Ang mga laruan nito ay nakakalat pa rin sa sala. Ang bahay na dati kanilang santuwaryo ay naging isang malawak na puntod ng mga alaala. Wala na siyang pag-asa, wala na siyang lakas. Ang bawat ebidensyang kanyang nahanap ay ginamit laban sa kanya. Ang bawat taong kanyang nilapitan ay bumaliktad. Ang kanyang mundo ay gumuho at siya ay nakalibing sa ilalim ng mga guho ng mga kasinungalingan ng kanyang kapatid. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sahig ng kwarto ni Nellie, niyakap ang isang unan na may amoy pa ng bata. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang sulok. Isang lumang kahon ng mga laruan. Mga laruang matagal nang hindi ginagamit ni Nellie. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bahagi ng kanyang isip ang nag-utos sa kanya na ayusin ang mga ito. Siguro para maramdaman niyang may kontrol pa siya sa kahit anong bagay. Siguro para lang may gawin, para hindi siya tuluyang kainin ng kanyang pag-iisip. Isa-isa niyang inilabas ang mga laruan, isang manikang kalbo, isang set ng mga building blocks, at sa pinakailalim, isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang lumang tablet, isang murang tablet na binili niya para kay Nellie noong ito ay 3 taong gulang pa lang. Matagal na itong sira, lobat at ayaw nang mag-charge. Tinitigan niya ang madilim na screen. Naalala niya kung gaano kasaya si Nellie noon habang pinipindot ang mga laro sa tablet na ito. Ito ang panahon bago ang trahedya, bago ang lahat ay naging tahimik. Bigla, may isang alaala na pumasok sa kanyang isip. Ang huling araw na ginamit ni Nellie ang tablet, ang araw na namatay ang kanilang ama, ang araw na nagsimula ang lahat. Isang ideya na halos imposible at desperado ang pumasok sa kanyang isip. Hindi naman siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang tablet at ang luma nitong charger. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at isinaksak sa pader. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa gilid ng tablet. Nagcha-charge, isang himala. Hinayaan niya ito roon ng ilang oras na para bang isang sagradong bagay na hindi dapat galawin. Gabi na nang balikan niya ito. Ang pulang ilaw ay naging berde na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang tablet. Pinindot niya ang power button. Isang logo ang lumabas
At pagkatapos, ang home screen, gumagana pa. Binuksan niya ang gallery. Inaasahan niyang makikita ang mga litrato ng mga cartoon characters o mga screenshot ng mga laro. Ngunit may isang folder doon na may pamagat na videos at sa loob may isang file. Isang video file na may petsang 5 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng araw na yon, ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ano ito? Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo at magalaw na para bang hawak ng isang maliit na bata na hindi alam kung paano ito gamitin. Ang kamera ay nakaturo sa sahig, sa isang pares ng tsinelas. Pagkatapos, umangat ito ng bahagya. Nakikita ang mga binti ng isang mesa, walang imahe. Ngunit ang audio, malinaw na malinaw. Ang unang boses ay ang boses ng isang 3 taong gulang na Nelly. Mama, laro tayo. At pagkatapos, ang pangalawang boses, isang boses na malamig, walang pasensya, at puno ng galit. Ang boses ni Brenda. Tumigil ka nga, Nelly. Ang kulit-kulit mo. Hindi ka ba nakikita may ginagawa ako? Narinig ni Lyra na sabi ni Brenda, may kaluskos ng mga papel. Pero mama, pilit ng maliit na boses ni Nelly, malapit ng umiyak. Sinabi nang tumigil ka. Ang sigaw ni Brenda, mas malakas na ngayon. Napakagulo mo sa buhay ko. Kung hindi ka lang sana ipinanganak. Napatakip sa bibig si Lyra. Ang kalupitan. Ang sakit ng mga salitang yon na ipinarinig sa isang 3 taong gulang na bata. May narinig na mahinang hikbi mula kay Nelly at pagkatapos, narinig ni Lyra ang sarili niyang boses sa background, papalapit. Ate, anong nangyayari dito? Bakit umiiyak si Nelly? Wala. Mabilis na sagot ni Brenda. Ang boses ay biglang bumalik sa pagiging normal. Nadapa lang niyang pamangkin mo. Alam mo na, sakitin. Isang halatang kasinungalingan. Narinig ni Lyra ang sarili niyang boses na pinapakalma si Nelly. Ngunit ang kamera ay naiwan sa kwarto kasama si Brenda. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Brenda na sinundan ng isang pabulong na sumpa. Akala ni Lyra ay tapos na, ngunit hindi pa. Ang pinakamasaklap ay kasunod pa. Isang ring ng telepono ang narinig. Si Brenda ang sumagot. Hello? Oo, ako to. Ano? Sigurado ka? Ngayon lang? Okay, sige pupunta na ako. May ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Lyra ang isang tunog na hindi niya malilimutan. Ang tunog ng isang mahinang pagtawa. Isang tawang walang saya, kundi puno ng tagumpay at kasamaan. Sa wakas, bulong ni Brenda sa sarili. Hindi alam na ang lahat ay nare-record. Patay na ang matanda. Oras na para makuha ang dapat na sa akin lang. Pagkatapos, bumalik ang maliit na si Nelly sa kwarto. Mama, sino yun? Tanong ng bata. Wala kang pakialam, sigaw ni Brenda. At pagkatapos, ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang nakakakilabot na bulong. Makinig ka sa akin, Nelly. Makinig kang mabuti. Narinig ni Lyra ang tunog ng pag-upo na para bang si Brenda ay lumuhod para maging kapantay ng bata. Mula ngayon, wala kang narinig. Wala kang nakita. Ang bibig mo, isasara mo. Dahil kapag nagsalita ka kahit isang salita tungkol sa narinig mo ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang tita Lyra mo. Sisirain ko ang buhay niya. Naiintindihan mo? Isang mahinang-mahinang opo ang narinig mula kay Nelly, kasunod ng isang malakas na paghikbi. Good. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Ang video ay nagpatuloy pa ng ilang segundo. Ang maririnig na lang ay ang pag-iyak ng isang batang nawasak ang kamusmusan bago ito biglang natapos. Binitawan ni Lyra ang tablet. Nahulog ito sa malambot na kama. Nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. 5 taon.
5 taon na nanahimik si Nelly, hindi dahil sa trauma ng pagkamatay ng lolo niya, kundi dahil sa pagbabanta ng sarili niyang ina. 5 taon niyang dinala ang bigat ng isang lihim para protektahan si Lyra. Ang pagiging makulit ni Nelly ay hindi pagiging makulit. Ito ay paghahanap ng pagmamahal. Ang pagiging sakitin ay hindi pagiging sakitin. Ito ay ang resulta ng psychological abuse. At ang pagkamatay ng kanilang ama, hindi lang ito isang malungkot na pangyayari para kay Brenda. Ito ay isang pagkakataon. Isang hudyat para simulan ng kanyang masamang plano. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang pagkamuhi ni Brenda, ang kanyang inggit, ang kanyang kasakiman, lahat ay naroon sa recording na yon. Ang pulbos sa tsaa, ang mga pekeng dokumento, ang pagtawag sa DSWD, ang pakikipagsabuatan kay Roman, lahat ay bahagi ng isang plano na 5 taon na niyang inihahanda. Kinuha ni Lyra ang tablet. Tiningnan niya muli ang screen. Ang file, ang kanyang pag-asa, ay hindi nawala. Hindi ito ninakaw. Ito ay natutulog lang sa loob ng 5 taon. Naghihintay ng tamang oras para magising. Isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Lyra. Hindi na ito apoy ng galit, kundi apoy ng katarungan. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay hindi na mabagal at puno ng kalungkutan, kundi mabilis at puno ng layunin. Kailangan niyang gumawa ng kopya ng video na ito. Kailangan niyang ipadala ito sa tamang tao. Hindi sa isang abogadong tulad ni Roman, hindi sa mga pulis na nabayaran na. Kailangan niya ng isang taong mas mataas. Isang taong hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng impluensya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Habang kinokopya niya ang file, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang dating kaibigan ng kanyang ama. Isang mataas na opisyal sa National Bureau of Investigation. Wala nang atrasan. Wala nang takot. Oras na para marinig ng buong mundo ang tinig na pilit na isinara sa loob ng 5 taon. Oras na para sa huling paghaharap. 2 araw. 2 araw ng maingat na pagpaplano. 2 araw ng katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Matapos maipadala ni Lyra ang video file sa kaibigan ng kanyang ama sa NBI, nakatanggap siya ng isang simpleng tugon. Nakuha ko na. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Maghintay ka ng hudyat ko. At naghintay siya. Ang hudyat ay dumating sa anyo ng isang tawag mula sa kanyang tita Elena. Lyra, Hija, sabi nito. Ang boses ay nag-aalangan. Tumawag ang ate Brenda mo. Nag-aalala siya sa'yo. Gusto niyang magdaos tayo ng isang family dinner dito sa bahay para na rin daw magkausap kayo ng masinsinan. Para maayos na ang lahat. Isang patibong. Alam ni Lyra, ngunit ito na rin ang perpektong entablado. Sige po, tita. Sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado, na ikinagulat niya mismo. Pupunta po ako. Gabi ng hapunan. Ang lumang bahay ng kanilang tita Elena ay puno ng mga pamilyar na mukha. Mga pinsan, mga tiyuhin, mga tiyahin. Ang mga parehong mukha na humusga sa kanya, na tumalikod sa kanya, na naniwala sa mga kasinungalingan ni Brenda. Lahat sila ay naroon, nagpapalitan ng mga pilit na ngiti at mga alanganing tingin. Pumasok si Lyra sa dining room. Sa gitna ng mahabang mesa, nandoon si Brenda, maganda sa kanyang suot na damit, na parang isang reyna sa kanyang kaharian. Sa tabi nito, nakaupo si Roman. Ang kanyang mukha ay seryoso at profesional. At sa kabilang dulo, si Nelly, tahimik na nakaupo. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Nang makita siya ni Nelly, isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata nito na agad ding nawala. Lyra, mabuti naman at nakarating ka. Bati ni Brenda. Tumatayo na para bang sasalubungin siya ng yakap. Nag-alala kami sa'yo. Talaga?
Malamig na sagot ni Lyra. Hindi gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti ni Brenda ay bahagyang nag-alinlangan. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Umupo ka, Lyra, sabi ni Roman. Ang kanyang boses ay tila ang boses ng isang tagapamagitan. Nandito tayo para mag-usap, para ayusin to. Umupo si Lyra sa bakanting silya sa tapat nila. Tinitigan niya ang bawat isang mukha sa silid, ang kanyang mga kamag-anak. Bago tayo kumain, panimula ni Lyra, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaling-aungaw sa katahimikan. May gusto lang akong sabihin. Lyra, this is not the right time or place, sabi ni Roman. Para sa akin, ito ang pinakatamang oras at lugar. Sagot ni Lyra. Tinititigan si Brenda ng diretso sa mata. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano mo ako kamahal, ate. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Brenda. Alam ng lahat kung gaano kita kamahal, kahit na sinisiraan mo ako. Sinisiraan? Tanong ni Lyra, gaya ng ginawa mong pagkalat na nababaliw ako? O ang pagtawag mo sa DSWD? O ang pagpalsipika mo sa testamento ni Papa? O ang pagtatangka mong lasunin ako? Alin doon, ate? Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Tumawa si Roman, isang tawang mapanghamak. Lyra, itigil mo na to. Lalo mo lang pinapatunayan na hindi ka matatag, wala kang ebidensya. Diyan ka nagkakamali, Roman, sabi ni Lyra. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang telepono at isang maliit na portable speaker. Isinaksak niya ito. Ano yan? Tanong ni Brenda. Ang kanyang nangiti ay nagsisimula ng maglaho. Isang bagay na matagal nang nakatago, sabi ni Lyra. Isang boses mula sa nakaraan. At pinindot niya ang play. Ang boses ng isang 3 taong gulang na Nelly ay pumuno sa silid. Mama, laro tayo. Ang mukha ni Brenda ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakilala niya ang recording. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga salita ni Brenda sa speaker. Ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga sumpa, ang kanyang masayang pagtawa sa balitang patay na ang kanilang ama. At ang pinakahuli at pinakamalinaw sa lahat, makinig ka sa akin, Nelly. Kapag nagsalita ka kahit isang salita, sisirain ko ang buhay ng tita Lyra mo. Naiintindihan mo? Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Walang sino man ang gumagalaw. Walang sino man ang humihinga. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Brenda, na ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot at galit. Paanong? Nauutal niyang sabi. Ang tablet na yon, sabi ni Lyra. Ang tablet na ibinigay mo sa kanya, hindi mo alam na nagre-record pa pala ito. Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Brenda. Tumatayo. Ang kanyang silya ay tumumba sa likod niya. Sinisiraan niya ako. Tumingin siya sa kanilang mga kamag-anak. Naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya ay mga mukha ng pagkasuklam nang hindi makapaniwala, ng galit. Ang kanyang tita Elena ay napahagulgol. Sa isang iglap, ang maskara ni Brenda ay tuluyang nabakbak. Ang pagpapanggap ay nawala. Ang natira na lang ay ang halimaw sa loob. Oo, ako nga. Umamin siya. Ang kanyang boses ay isang sigaw na puno ng lason. Ginawa ko ang lahat ng yon. Dahil dapat sa akin ang lahat ng to, hindi sa'yo. Palagi na lang ikaw ang bida. Palagi na lang ikaw ang paborito. Samantalang ako ang naghirap. Ako ang nararapat dito. Tumingin siya kay Roman. At ikaw, wala kang kwenta. Sabi mo kontrolado mo ang lahat. Brenda, tumahimik ka na. Sigaw ni Roman, tumatayo rin. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ng dining room ay bumukas. Pumasok ang 2 lalaking naka-plain clothes. Nagpakita ng kanilang mga badge, mga ahente ng NBI.
Sa likod nila, naroon ang kaibigan ng ama ni Lyra, Brenda Santos Reyes, Roman Castillo. Sabi ng isa sa mga ahente sa isang matatag na boses, "Iniimbitahan namin kayo sa aming opisina. You are both under investigation for conspiracy to commit murder, falsification of public documents, and grave threats." Nataranta si Roman. "Wala kayong karapatan. Mayroon kaming sapat na ebidensya, attorney." Sabi ng opisyal, ipinapakita ang isang warrant. Habang papalapit ang mga ahente para kunin sila, isang huling desperadong galaw ang ginawa ni Brenda. Mabilis niyang hinablot ang kutsilyo ng tinapay mula sa mesa at itinutok ito kay Nelly. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Hinila ang bata palapit sa kanya. "Subukan niyong lumapit at papatayin ko ang batang to." Nagsigawan ang lahat, ngunit si Lyra ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya ang kapatid. "Bitawan mo siya, Brenda." "Hindi, sa akin siya. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya." Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig. "Masama ka, Mama," sabi ni Nelly. Nakatingin sa kanyang ina. Walang takot. Tanging lungkot lang sa kanyang mga mata. "Ayoko na sayo." Ang mga salitang yon, na mas matalas pa sa kutsilyo, ay tila sumaksak kay Brenda. Sa isang sandali, ang kanyang pagkakahawak ay lumuwag. At sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos ang mga ahente. Inagaw nila ang kutsilyo. Pinusasan si Brenda. Pinusasan si Roman. Habang hinihila sila palabas, ang mga mata ni Brenda ay nakatuon lamang kay Lyra. Isang tingin na puno ng purong pagkamuhi. "Hindi pa tayo tapos!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa buong bahay. "Hindi pa!" Nang mawala na sila, tumakbo si Lyra papunta kay Nelly at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa gitna ng nagimbal nilang pamilya, umiyak silang dalawa. Hindi na luha ng takot o sakit, kundi luha ng kalayaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at madilim na ulap na bumalot sa Tagaytay ay unti-unting humawi, pinalitan ng isang panibagong sikat ng araw. Ang eskandalo ng pamilya Santos ay naging usap-usapan sa kanilang lugar. Ngunit tulad ng lahat ng balita, ito rin ay dahan-dahang nalimutan. Ang kaso laban kay Brenda at Roman ay matibay. Ang video recording, kasama ang testimonya ni Lyra, ang mga ebidensya mula sa kahadiyero, at ang resulta ng pagsusuri sa lason ay sapat na para hatulan sila ng mahabang pagkabilanggo. Haharapin nila ang hustisya para sa kanilang mga kasalanan sa likod ng rehas. Para kay Lyra, ang hustisya ay hindi nagdulot ng kasiyahan, kundi ng isang mapait na kapayapaan. May bahagi pa rin sa puso niya na nalulungkot para sa kapatid na minsan niyang minahal, ang kapatid na nawala sa dilim ng inggit at kasakiman. Ang kanilang buhay ni Nelly ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit hindi ito ang dating normal. Ito ay isang bago, mas matatag, at mas makahulugang uri ng pamumuhay. Sama-sama silang dumadalo sa therapy. Linggo-linggo. Si Nelly ay may sariling session sa isang child psychologist. Si Lyra naman ay may sarili. At kung minsan, may mga session sila na magkasama. Doon nila natutunang iproseso ang sakit, ang takot, at ang pagtataksil. Doon nila natutunang muling buuin ang kanilang nasirang tiwala sa mundo. Isang hapon, habang nagkakape si Lyra sa beranda, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang kanilang tita Elena. "Lyra, Hija," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Tumatawag lang ako para humingi ng tawad sa aming lahat. Patawarin mo kami dahil hindi kami naniwala sa'yo. Patawarin mo kami dahil naging bulag kami sa mga kasinungalingan niya." Tumingin si Lyra sa hardin kung saan masayang naglalaro si Nelly. Habol-habol ang isang paru-paro. Ang tunog ng halakhak nito, isang tunog na minsan niyang inakalang hindi na niya muling maririnig,
ay musika sa kanyang pandinig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Ang galit at sakit na dati niyang naramdaman para sa kanyang mga kamag-anak ay matagal nang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. "Matagal ko na po kayong pinatawad, tita," mahinahon niyang sagot. "Ang mahalaga po ngayon ay ang magsimulang muli." Iyon ang naging tema ng kanilang buhay, ang pagsisimulang muli. Ang lumang testamento ay naibalik at ang bagong abogado ni Lyra ay dahan-dahang binabawi ang mga perang ninakaw ni Brenda. Ang kanilang kinabukasan ay sigurado na. Ngunit higit pa sa pera, ang yaman na kanilang tunay na nahanap ay ang kapayapaan ng loob. Isang araw, nakatanggap si Lyra ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Brenda. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, itinago niya ito sa isang kahon kasama ng iba pang mga alaala ng nakaraan. Siguro, balang araw, handa na siyang basahin ito. Ngunit hindi pa ngayon. Ngayon ay panahon ng paghilom. Ang pinakamalaking himala sa lahat ay si Nelly. Ang batang minsan ay bilanggo ng katahimikan ay isa ng masayahin at madaldal na bata. Nagkukwento siya tungkol sa kanyang mga panaginip, sa mga ulap na may iba't ibang hugis, at sa mga bulaklak na kanyang nakikita. Ang bawat salita niya ay isang patunay ng kanyang katatagan. Ang bawat tawa niya ay isang tagumpay laban sa kadiliman. Isang dapit hapon, habang magkasama silang nakaupo sa duyan sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng bundok Taal, nagsalita si Nelly. "Tita," tanong nito, isinandal ang ulo sa balikat ni Lyra. "Masaya ka na ba?" Ang simpleng tanong na yon ay naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang takot, ang luha, ang laban. Tiningnan ni Lyra ang bata sa kanyang tabi, ang kanyang maliit na bayani, ang kanyang anghel na tagapagbantay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. "Oo, anak," sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na hindi masusukat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. "Dahil sa'yo, masaya na ako." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamangkin habang ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay yumayakap sa kanilang dalawa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kanilang buhay, isang bagong umaga ang nagsimula. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nanaig ang katotohanan laban sa matagal na panlilinlang. Ang tapang ni Lyra Santos ay patunay na kahit nag-iisa, kayang lumaban ng isang babae kapag hustisya at dangal ang nakataya. Ang pagbagsak ni Brenda na itinayo sa kasinungalingan, pananakot at kasakiman ay malinaw na paalala na ang kasamaan ay maaaring magtagumpay pansamantala, ngunit hindi kailanman magtatagal. Sa sandaling nagsalita ang ebidensya at nabasag ang katahimikan ni Nelly, ang dilim ay tuluyang napalitan ng liwanag. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, paninindigan at pananalig na may saysay ang katotohanan. Ang mabuti ay maaring masaktan, ngunit sa huli, ito ang tunay na nagwawagi. Ngayon, nais naming itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Lyra, maglalakas loob ba kayong lumaban kahit ang kalaban ay sariling kadugo? Naniniwala ba kayo na darating ang tamang oras para mabunyag ang katotohanan? At kayo, kumusta na kayo ngayon? May kinikimkim ba kayong sakit o tanong na matagal nang walang sagot? Kung may damdaming naantig sa inyo ang kwentong ito, ibahagi ninyo sa comments. Mahalaga sa amin ang inyong tinig at narito ang channel na ito para makinig at umunawa sa inyo.